Good afternoon, everyone. This committee hearing on the proposed annual budget and annual investment plan of Barangay Banawang amounting to 7,885,548 pesos is now called to order. The chair would like to welcome everyone, especially this is their first time defending their annual budget, especially sa mga bago na mga members ng Council and SK. Okay? The chair would like to acknowledge our colleagues, Councilor Christopher Romero, Councilor Joel Meneses, Councilor Attorney Fernando Juan Cabrera, the Vice Chair of the Committee on APRO, Councilor Juby Frialde, Councilor Attorney Joseph Emmanuel Sierra, Liga ng mga Barangay President, Councilor Florida Abalos, Councilor Lian Maramba, SK Federation President, Councilor Mark Harold Bautista, our budget office staff, we have Sir Yuri and Ma'am Grace, our SB Secretary, Sir Juan Aquino, nakita ko rin ang ating MPDC, Ma'am Milagros Padilla, our SB staff, sa inyo po lahat, good afternoon. Before we start, Apo Kapitan, I acknowledge na ang ganda po, you have also your IDs, no? Very professional looking, no? May we ask you to please introduce yourselves and your positions para makilala po namin po din kayo lahat. Thank you. Good afternoon, honorable members of Sangguniang Bayan, Sangguniang Bayan Secretary, staff, and department heads, municipal department heads. Magandang hapon po sa inyong lahat. Punong barangay po ng Barangay Banawang, Rumiling Bisperas. Masantos siya ng araw ng Sikanamin sa chair na kabagian President ng Sangguniang Bayan, sa members, sa Liga President, sa Federation President, aming staff, good afternoon, siya si Nagawan Dante Sara na Barangay Banawang. Yo, magandang hapon sa inyo lahat, mga honorable sa Sangguniang Bayan. Ako si Leonardo Esindayen, Barangay Treasurer ng Banawang. Good afternoon po sa inyo lahat, sa all of honorables of Sangguniang Bayan. I'm Aaron Christian Villarate, SK Chairman ng Barangay Banawang. Good afternoon, everyone. Ikaw na lang para makita namin. Tayo ka na lang. Please stand para makita ka namin. Good afternoon, everyone. To all the members of the Sangguniang members and also to the people out there and sa inyo po na. And I am K. Maris SK Kagawad and the Chairman of Committee on Education. Good afternoon, everyone. I'm Lorenda Mejia, SK Treasurer ng Barangay Banawang. Good afternoon, everyone. Rayelin Molano, kay Secretary po. Masanto siya garo po si katay namin. Emma Hunggos po, Barangay Kagawad ng Banawang. Good afternoon to everybody. I'm Mamirta Dizon, Barangay Kagawad of Banawang. Nakakapot po sa inyo lahat. Si Edwin Bilyote po, Barangay Banawang, Kagawad. Good afternoon sa atin lahat. Kagawad din Pinakino po. Good afternoon sa ating lahat. Jaime Sokila, Barangay Kagawad ng Banawang. Good afternoon po sir, Kagawad Fernando Sokila, Barangay Kagawad ng Barangay Banawang. Good afternoon, everyone. My name is Lea Aquino, SK Kagawad po ng Barangay Banawang. Good afternoon, everyone. Karen Signo, SK Kagawad of Barangay Banawang. Good afternoon, everyone. My name is Trisha May ABI, SK Secretary. Good afternoon, everyone. My name is Christian Nervo po. SK Kagawad of Barangay Banawang.
Jonas Espinolia, SK Kagawad ng Barangay Banawan. Good afternoon, everyone. I'm Laika G. Orlino, SK Kagawad ng Barangay Banawan. Good afternoon, everyone. I am Mark Christian Deverio Aquino from SK Banawa, SK Kagawad of Banawa. Alright, welcome everyone. Maraming salamat po. Okay, before we hear your barangay po, your annual budget, si Kapitan, pwedeng i-drive through mo po kami sa inyong mga programa this year na pupondohan ng inyong budget. Kung ano po yung mga programa po ninyo. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po kami para i-submit sa inyo ang annual budget po ng Barangay Banawang for your approval po. Ang aming kabuuang budget po ay nagkakahalaga po ng 7,885,548. Kami po ay gumawa po ng budget na ayon po sa aming mga aking kasamahan po na inaprubahan ko. Kasama na rin po ang SK Council sa pag-allocate ng mga pondo na amin pong lalo na po sa 20% development fund po namin na aming pinondohan. Kasama po ang aking mga barangay council at sinangguni po rin namin sa mga kabarangay po namin yung pinaplano po namin mga projects po. At na rin po mga barangay family na akin pong naisipan na dagdagan po ang kanilang tinatanggap na honoraria, lalo-lalo na po yung mga barangay tanods and barangay health workers po namin at utility na rin po. Sa barangay council po, hindi po kami nagdagdag. So, ang inuna ko po, yung mga kasamaan po namin po. Mr. Chair. Alright, sige po, maraming salamat, Apo Kapitan. So, tinignan po namin yung inyong pondo. Doon po sa local revenue sources, may mga ipinapatupad po ba kayo na pag-collect or other sources po ng inyong revenue? Halimbawa na po, yung sa naniningil po ba kayo ng mga barangay permits, barangay clearance, lalo na sa mga naghahanap ng trabaho, mga good moral character po sa inyong barangay? Mr. Chair, nung umupo po ako bilang punong barangay, nakagawin na po na hindi po kami nangongolekta ng pag-issue ng mga barangay permits, certificates, dahil na rin po sa mga kabarangay namin na hindi nila parang o sa kahirapan. Pagkos ang naisipan po namin ngayong taon, yung kukuha po ng barangay clearance, barangay residency, yung sa barangay indigency, hindi po kami nag-i-issue ng hinahanapan po namin sila o nire-request po namin na kumuha na lang po ng kanilang sedula po bago sila kumuha ng barangay clearance po. Yun lang po yung ginawa po namin ngayong taon na po. Mr. Chair. Alright, maraming salamat po. No? Okay, nakikita ko maganda tong pagkakagamit po ninyo ng inyong budget, no? Particularly itong page 12, no? Makikita po natin dyan na naglagay kayo ng 150,000 pesos na income from grants and donations, no? Kapitan. Pwede po ba natin i-specify? I know this is a projection lang naman, pero pwede po ba natin ma-identify kung saan manggagaling yung grants o donation na ito na nagkakahalaga po ng 150,000 pesos?
Mr. Chair, isipan po lang namin na dahil po ang piyesta po namin ay nagkataon sa December po. At nagkataon na rin po na malapit na rin po ang local elections. Kaya po naisipan po namin, siguro pag dumating yung time na barangay election namin, marami po kami donations na matatanggap po. Yun lang po. Alright, sige. Opo. And thank you. Maganda yun na naisip niyo po yun. But let me take this opportunity na i-remind din po na since that is under your receipts program, let's make sure that all the donations are accounted and receipt, no? May resibo po, no? Po Kapitan, no? Sa mga nag-donate. Also, nakita rin natin kasi na nilagyan nyo rin itong provincial aid and municipal aid. So, that's different from that, diba? Yung grants and donation. Iba pa yung aid na nagagaling sa munisipyo, and iba pa yung nanggagaling din sa province, no? Which is good. Na-observe ko rin dito, po Kapitan, yung garbage fee collection share, no? I-share ko lang po sa inyo na although that is based on an ordinance, pero ang suggestion ko po, gawin nyo na lang po itong trust fund, no? Bakit, no? Andito rin ang ating budget, mga staff from budget office, tanungin din natin sila mamaya. Dahil doon sa trust fund, bakit may trust fund? Yun ay ginagawa para sa isang particular na bagay na paggagamitan mo lang din. Doon ka naglalagay ng pera, pero yung perang yun, gagamitin mo pambayad for a particular thing, specific thing, no? So yung trust fund for garbage fee, daman kayo mag-kolekta, daman nyo yan, balit aman yung pondo yung aman, gamitan nyo maglalamang para sa aman, pangibayad at basura. Kasi po, ang worry namin, if you will put that here, no, yung as income, ang pila man na total computation, ya budget sa barangay. Meaning, daman, no, yan yung may pambayar yung basura man, garbage fee collection, at yan yung dyan, ang may total amount sa budget nyo, i-complete may 10% ng LAD SK, 5% ng LAD disaster. So, kumbaga, ang may pondo niya para basura, makakalat sa iba't ibang budget ng barangay. Nagigets niyo po yung gusto ko sabihin. So, para hindi na po magalaw pa, yung makukolekta po ninyo na garbage fee, iyan yung trust fund, no? Let me consult our budget office, no? On that particular note. Tama po yung guidance natin doon na Ma'am Grace. Number 1. Hello. Garbage fees. Yun din po yung kinokolekta nila tapos ibabayad yun din po sa pwede rin, kagaya sa atin sir, may garbage fee tayo sa income natin. Tapos may tipping fee na binabayaran ng solid waste under menu. Pwede rin pangolekta sila, pero yun, ibabayad din nila for the purpose of yung garbage din. Yung Tama po ba na kahit na tanggalin na nila doon, tapos trust fund na lang? Or kailangan ilagay pa rin nila? kailangan pa rin kung ilagay nila. Kinakolekta nila yung Okay, so that's good wisdom, no? Sabi ni Ma'am Grace, kailangan na pa rin ilagay dyan, Cap, no? Pero, yun yung worry ko. na madidistribute kasi yun for example, imbis na may ilagay natin na pambayad niya lang sa basura, mati-divide mo pa yun na yung 10% ng nakolekta mo, pupunta sa SK, 5% sa GAD, 5% sa 1% sa yung citizen. But since, yun po ang sabi po ng ate. sa expenditures nila, may lalagay sila May doon sa income ay ayun, meron. bali sa OOE nila, doon nila ilalagay yung paggagastusan nilang garbage fee. Wala. Correct. Okay, thank you, Ma'am Grace. Tama. Sabi ni Ma'am Grace, as long as nandoon naman yon sa inyong MOE. Pero ang nandito sa MOE ninyo for 2024, zero ang garbage fee. Eco waste management po ninyo. No? Opo, sige. Nandun pa tayo sa receipts program.
Pero bago tayo mag-proceed, Apo Kapitan, pwede po ba namin tanongin kung bakit na-zero na po agad itong garbage fee, eco waste management po for 2024 sa inyong budget? Mr. Chair, Honorable Members, yung kinukulikta po naming fee sa mga kabarangay po namin, yun na rin po yung direct na binabayad namin pag dumarating po yung statement of account namin galing sa munisipyo po. So, parang trust fund na, di ba? Na, pero nililisibuhan niyo po ba yun, Apo Kapitan? Galing sa munisipyo po. Hindi, yung sa basura na kukolekta niyo, nililisibuhan niyo pa rin po. Nilisibo namin at binabang ko namin sa alam pa. Binabangko niyo pa rin po. Okay, sige po. Kasi po, Mr. Chair, 4 na beses po kaming nangungulikta ng basura sa isang buwan. So, yung unang linggo ng pagkulikta po natin, so yun po yung naiipon. At dinidiretsa po sa buwan, sa pato po. Tapos, pagka dumating po yung billing po namin, galing munisipyo, yun po yung ipabayad namin. Okay. Sige po. Pero, ano po, ang concern ko lang dito, naging zero kasi dyan sa may garbage collection fee ninyo sa income, zero. Tapos zero din po dito sa garbage fee. Pero sinabi po kasi ninyo, nagre-resibo po kayo, no? So sabi ng ating budget office, since meron pong resibo, receipts program, revenue pa rin daw po yun ng barangay po, no? So ibig sabihin, kailangan pa rin po natin ilagay dito. Pero ang solusyon natin dyan, para hindi na po mabago itong annual budget nyo, yung makokolekta po ninyo, or nakolekta na ninyo since January, ilagay nyo na lang po yun sa supplemental budget ninyo, Apo Kapitan. Ibig sabihin, hindi nyo kasi nilagay sa annual budget nyo yung perang pumasok sa inyong barangay, kaya ilalagay nyo na lang po sa supplemental budget. Pero, yung supplemental budget na yun, ilalaan na lang po ninyo for the payment of garbage, no? Kasi nga, kumbaga, dinocument lang po natin yung ginagawa po ninyo, na iyan yung land bank, minsan yung ibayan, pero ito, idaan na lang po natin sa supplemental, no? Para lang po, documented po yung inyong, kasi baka mamaya i-audit na kayo. Ganda, yung walay resibo, balit akin ang gapo, aga reflected budget nyo, annual budget nyo, ang gapo BYP nyo. Baka isa yun sa mga ma-red flag po kasi ng COA, mamaya na, walay resibo yun, akin, walay budget yun man. Nandito, pero zero, di ba? So, i-supplemental nyo na lang po yung suggestion namin, no? Apo Kapitan. Okay. So, yun po yung ating receipts or revenue program. Pero maganda po ito, na-appreciate ko po dyan kasi nilagay nyo rin po yun. And sinabi nyo nga po, pero ang gapoy ordinance yung Apo Kapitan, mangkolekta kayo, amount para sa barangay clearance even before your administration ang gapoy yung man na ni Paxer. Meron po, Mr. Chair. May ordinance po. Sa pagkulikta ng mga clearances. So may ordinance po. Yun lang. Since meron pong ordinance na yun, correct. Anong year kaya yun? Kasi ganito. Kasi ganito. So kailangan nilang i-implement yung ordinance, no? Pag gano'n. Yung sa mga ano po, meron daw silang arguments regarding pag-collect sa mga certification, Oo, may revenue hold po kayo, no? Oo nga pala, may revenue tax sila. So meron yun, Apo Kapitan. So, they can decide not to collect. That's the, okay. Meron silang revenue, but it wasn't active on the budget.
Hindi, separate, different ordinance. Wala rin ipasa sa magkapa. Continue po. Good afternoon, Mr. Chair. Actually, there are two ordinances passed by the Sangguniang Barangay forwarded to the Sangguniang Bayan. It was, if my memory serves me right, was September 2018, Ordinance number 1 and Ordinance number 2 of the Barangay, including the tipping fee of every barangay who prorate the garbages there, and at the same time, revenue code, including the grievances, but because of the pandemic and because of out of leniency to the constituents, were not able to implement the ordinance itself. Regarding the clearances and other certifications. And the other one is the other ordinance, so number 3, if I'm not mistaken, ordinance collecting garbages to the household, which is 5 pesos per kilo, which was also forwarded to the Sangguniang Bayan sometimes in September 2018. Mr. Chairman. Thank you, Kagawa Dante, for shedding light on that issue, on that matter. No? So, it is within your power not to have it enforced. Alright, so... Okay, so with that, okay na po tayo sa ating revenue sources or yung receipts program. Let's now go to your PS, no? Personal services. Dahil na-excite po ako dun sa sinabi ni Apo Kapitan na tumaas yung honorarium. Tumaas nga po from 3.3 million naging 3.6 million. Ano pong mga posisyon yung tumaas dito, Kap? Your Honors, Mr. Rajel, mga barangay tanods po namin, PHWs, and utilities po. At and including kwan po, Mr. Chair, nagdagdag po ako ng kwan po sa posisyon ng barangay administrator po. Which ginawan po namin ng resolution sa approved by the barangay council po. Very good. Made through resolution. Ano yung mga nag-increase ako, Kapitan? Barangay administrator? Tanod? Barangay tanods po. Barangay tanods and BHWs and utilities po. Drivers, electricians. Alright. Okay. Thank you, Apo Kapitan. And nakikita rin po natin dito that you have your cash gift amounting to 55,000 pesos. Sino po ang tatanggap po nitong 55,000? Barangay Council po. Yes po, Mr. Chair. Alright, so that's 10 kayo? 10 po kayo? 11 po. 11. So ano po? 55,000. Ay, compute ko. 11 lang one. Oo nga, okay. And also you have your 13th month pay na 184,000 pesos. No? Sino rin po tatanggap nun? 11 you, 11 din po. Yes, 13. your... Okay. Alright, so at least sinabi naman po na pasok naman po sa 55 PS limit yung inyong PS budget na 3,903,800 pesos. Okay, punta na po tayo dito sa MOE. Sorry. Kasi tignan, itong question ko lang dito sa MOE, yun na nga po, yung sa electricity expense po ninyo po, Kapitan, na 540,000 noong 2023 at nung actual po ay noong 2022 ang binayaran natin doon is 270,000. Noong 2022, 270,000. 2023, 540,000.
bakit po this year, Apo Kapitan, naging 0 na lang po yung budget natin doon? Ay, ako po. Meron po. Sa electricity? 5, sa baba po ng konti sila. Baba ng 0. Ayun, kasi, okay, mali yung alignment, okay. So, yun po ay, yun yung 500. Yes, sir. Okay. So, yung, sorry, mali po yung linya. Okay, so yung 500,000, yun po yung electricity. Or yan po yung water expense. Electricity po, Your Honor. Okay, okay. So, hindi po to 0, Apo Kapitan, ha? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Pero yung other maintenance and yung other MOE nyo, ito yung 17,000. Or yun yung 0? 17 po. Yun yung 17? 17,000, Your Honor. Okay. So yung 0 dito, ito yung water, illumination, power services. Okay, gets. Okay, so 500, from 540, ginawa niyo yung 500,000 pesos. Yung bayad sa kuryente. Alright. Okay, wala na po ibang questions. Are there any questions from my colleagues? Yes, Councilor Judy Fiallo. Hello, Kap. Doon po sa MOE niyo po, under doon sa night patrol allowance niyo, from last year 108, ngayon po 0. Hindi na po ba kayo magpapatrol or libre na yung patrolling niyo kada gabi? Actually, sa mga kwan po namin, yung budget po ng barangay tanod po namin na nag-roll-on na po. Sa kanilang own pocket na lang. So ngayon po, kung sino po yung naka-duty na barangay kagawad, sino po yung Maganda mong pakapi. Pangkapi po. Kasi dati, 100 kotsi. Kasi may cash wala na. Okay, copy. Very good. Opo. Okay, thank you po. Okay, are there any other questions from my colleagues? Okay, wait lang po. Saan yung development fund? Ito pala yung sinasabi po nila. Yung evaluation center kitchen. Evacuation. Kasi kami din namin sila mag-pila. Pero ito, yung present evacuation center sa barangay ko ito. Pero nilalagay nung alam mo. Tama po ba? Off the record po, yung evacuation center sa barangay ko lang. Yung kitchen. Kitchen po. Sa barangay po. Barangay po. Okay. Kasi bawal daw yun ilagay sa development pag barangay po. Yun po yung suggestion po sa planning. Sa planning. Kasi daw dapat kasi daw yung barangay po for administrative. Okay. Sige po, so yun po yun. Purchase of 1 unit, vehicle. Patrol motorcycle vehicle, no? Motorcycle po. Motorcycle. Construction of public CR. Saan nyo po ito ilalagay? Itong public CR po ninyo? Doon din po sa katabi po ng covered court po namin na napapagitna ng senior citizen building and barangay health center po. Yun po yung naisipan po namin kasi po pagka mayroon activities na ginagawa po sa barangay, yung mga bisita, yung mga kabarangay po namin, minsan naghahanap po sila ng CR. So, yun po yung naisipan po namin. Nilagyan po ng location po. Okay. Sige po. Thank you very much po. Okay. Thank you so much, Kapitan. And actually, ako personally, I appreciate that thought, yung CR po, no? Para public CR. Diyan po kayo na naglaraan. Alright. Are there any other questions from my colleagues? At my end, I don't have any questions.
None? Hearing none, what is the favor po, Barangay Council? Maraming salamat po, honorable members and Mr. Chair. On behalf of the Barangay Council and the SK Council and Barangay constituents of Barangay Banawang are requesting for the approval of our 2024 annual budget. Alright, wait lang ako, Kapitan, ha? May habol tayong question. Wait lang mo. Hindi ko mahanap. Wait lang po. Sa MOE. Ayun, okay. Sa medicines, drugs and medicines, magkano po yung allocation? Okay. From 63.5, naging 20,000 na lang. Bakit po bumaba po kami yung sa medicines? Pati sa internet subscription, feeling ko binawasan nyo na po yung wifi. May fidelity ba? Mr. Chair. Oo nga. Baka konti na yung pumupunta humingi ng gamot. Yun, Hindi naman po, Mr. Chair. Actually, meron po kaming makukuran pong budget allocation sa GAD po. Okay. Doon na. So, pero itong pandagdag nyo na lang. Okay. At the same time, may mga may mga nagdodonate po ng mga medicines. Oh, that's good. That's good. Okay. Thank you, Apo Kapitan. And with that, the request, may I ask Councilor Johnny Cabrera? Acting on the request of Punong Barangay Rodolito Vesperas, I am moving for the approval of the annual investment plan of Barangay Banawang and their annual budget in the amount of 7,885,548 pesos be approved on the committee level. It has been moved and seconded that the annual budget of Barangay Banawang as well as their annual investment program amounting to 7,885,548 be approved under the committee level. Are there any objections? Hearing none, these measures are now approved under the committee level. Sunod po natin ang SK. Pwedeng SK, yung mga... Ayan, tabihan mo muna si Apo Kapitan. Question? Alright. So this committee hearing for the Barangay Banawang SK Annual Barangay Youth Investment Program and their annual budget is now called to order. Alright, we've introduced ourselves already. SK Chairperson, can you drive us through your ABYIP briefly? Good afternoon to everyone again. Yung nakuha po namin sa seminar, itong 10% share namin ng SK nakuha namin sa NTA. Nagkakalaga ng 788,548 pesos po. Kasi natin po namin ng 7 works of by committee. May education, institutional goal training and seminar, health and sports development, governance and active citizenship, infrastructure, livelihood, and environment. Na sa education, nagkaroon kami ng nutrition, gusto namin pong ituloy yung sa naiwan ng dating SK na papayalo namin ng phase 2 po.
Tapos yung sa cash incentive for academic achievers and pre-printing po. Tapos sa institutional goal training, yun yung sa mga bayad po sa mga training, tapos yung sa das allowance pag pupunta po kami ng mga training po. Tapos sa health and sport development, purchasing of sports equipment, materials, and paraphernalia, purchase of vitamins and feeding program po. Tapos sa governance and active citizenship po, 6 ng kabataan, ski uniform, ski night, and ski honorarium. Sa infrastructure naman po, basketball court of roof extension po. And livelihood entrepreneur assistant of out of school youth and environment being observed and tree planting po. Yes, ma'am. Alright. Are there any questions from my colleagues? Yes, Councilor Judy. Hello. Thank you, Mr. Chair. Sa lahat ng pondo ng SK, dito ako medyo na-impressed dahil doon sa nutrition room, phase 2. Anong sukat ng phase 1? Isang parang room ba? Yes po, Mr. Chair. Ano yung sa phase 2? Ididiretso nyo or magkahiwalay? Balak po namin na ituloy yung naiwan ng dating SK. So, mas lalong unawang. Hindi po bali yung kakulangan nung ginawa nila is kami na lang po magtutuloy po. So, doon na kayo pag mag-feeding na, doon Yes na kayo po. lahat. Parang na rin ninyo, barangay hall Yes po. ng SK. At the same time, doon na kayong gagawa ng mga activities. Yes, So, po. good plan. Thank you, Mr. Chair. Great, thank you. And actually, I have to commend also this council, SK Council, kasi sila lang yung una kong nakitaan na they will give cash incentive to honor students, no, in their barangay. Tama? Yes po, Mr. Chair. Correct. So, are there any questions? I would just I guess, Councilor Joseph Serra, you're recognized. Yung sa say Ate Grace, and jury also, kasi whenever there is a request for financial assistance, we are told to phrase the letter ng cultural activities. Hindi dapat daw ilalagay na para sa fiesta. I have noticed in this item yung SK night, yung 40,000 Kasi talaga naman tayo ng SK night. Tapos from October to December, hindi pa kasama yan sa Marso. Yung mag-celebrate tayo ng lahat-lahat ng SK sa isang gabi. May I ask, Ate Grace or si Jory, but why is that so? Can we use a part of our funds directly sa fiesta or not? Kasi I would assume that this was this item is stated by recent consultation of the budget finance committees. So okay pala to. Bakit pag nag-solicit sila yung phrase na cultural activities? Ikaw. If I could also add, I was reading kasi on the fiscal administration, sabi doon, fiesta kasi connotes a religiosity, in nature, but there is a basic principle kasi ng LGU and sa government, no money should be given to church or So that's because of fiesta kasi daw, connotes festivities. Yun ang rason?
That's one of the reasons na nabasa. Nawala na. Separation of church. Oo. Hindi, nawala na ng religious significance nga yung fiesta. It is 95% cultural activity. Hindi na yun. Dati kasi may mga prosesyon, di ba? Yung sa atin nga, Santo Tomas, sa Enero yun eh. Yung Marso, yung sa church calendar natin, pinalitan na eh. Yun lang bang rason? Kaya they never use the word fiesta. Sino sinang-ulong nagsabi niya? Palitan na yan. Mali na yan. Kanino? Kowa? Yun yung reason na nabasa ko. Pwede. Kung ganun ng rason, kasi celebration yan eh. Yung kayo nga eh, SK night eh. May religious significance pa yun. Wala na. Miss Gay. May religious significance. Ano? Para maano na, dito, okay to eh. Maganda yung budget ng SK. Diba? Yung observation ni Councilor Juby, Councilor Albi. May provisions lahat para sa youth, education, health. Pati nga yung sa nutrition yung sinabi mo rin. Okay pa to yung SK9. Kasi pang-fiesta to. How is that? If the reason is religious, what do you think? Para ano na? Same, no? Same. Kasi pag fiesta to, bakit na? Walang okay to. Ibig sabihin, lahat na ng mga days na hindi kasama yung, di ba, Mr. and Miss, ano ba yan? Barangay night, farmer's night. Di pwede ka nang mag-alam. Kasi hindi nila nilagay dito yung fiesta no? Hindi, SK night eh. Then let's not call it fiesta. Yes. So pag hindi natin tatawagin fiesta, siguro iloko natin, di ba? Kap, may nakala din kayo sa barangay fiesta nyo? Na budget? Ayun, wala po. Bali yun po yung mga donations na hiningi po namin. At yung sa fiesta po namin, dahil may sinusunod po kami na yung patron po namin Holy Family sa December. Bago dumating yung araw, may panubena po kami. Pwede kang mag-alak doon sa isang araw ng religious na posisyon, di ba? Pero the rest, pwede na siguro na gagamitin yung funds ng barangay. Si Edwin nga, nilagay dito SK9 talaga 40,000 Kinonsulta ko na to. If I may, Councilor. I think he's referring to that tonight because during the awarding ceremony, his teams participated, and during the awarding, all players, all different groups gathered together. So it means they will celebrate as part of Sangguniang Kapital Night during the awarding ceremony of every tournament. Kaya, okay yun. Alam niyo kasi, for the edification of everyone, yung mga barangay, pare, nakalagay doon palagi sa station, cultural night, hindi na hindi na sila dati na isakaman, public funds. Actually, nangyari mo sa renyo for our fiesta, okay lang yun. Okay lang yun, di ba? You don't call it cultural night anymore. Call it fiesta. Yun talaga and it's okay. Kasi, di ba pare, ano rin tawag dito? Galing sa akin naman di ba? Oo. Pwede natin personal. Pag nakita na yung account office, sarami ko. Kasi hindi na namin, di ba pare? Hindi na namin, nire-reimburse yan. Kaya okay lang natawagin yung fiesta celebration. Wala problema. Pero pag condo nyo, gagamitin ito. Ganun ba yun? Kasi sa community even sa provincial, even sa province, pag nagsusolicit kayo, pinapapalitan nila yung letter. Pag may nakitang fiesta dyan, ay palitan nyo yan.
What cultural... Dapat i-educate mo yun yes, sa balance. We will take note of that. Ikaw, Vice President ka naman na. Councilors. Yes, okay. Councilor Joel Meneses. Thank you, Mr. Chair. Kung nakita ko dito yung budget mo sa feeding program, expenses for vitamins, food expenses is only 55,000 para mag-increase ang timbang ng mga bata. Ilang bisis mo sila pakainin at ilang ang bilang ng bata na pakakainin mo at bibigyan mo ng mga vitamins kasi masyadong maliit itong 55,000 kung 2 beses lang sila kumain ng arroz-caldo siguro na halos walang sahod. Tataas kaya ang timbang ng mga bata dito ay only 55,000 worth ang expenses mo dito. Mahal naman ang vitamins. Thank you, Mr. Chair. Bali po, nilagay lang po namin 25,000 kasi ito lang po yung inallocate namin for purchasing vitamins and feeding program kasi gusto ko po mag-coordinate po kay Kapitan for those of purchasing some vitamin and feeding po, lalo na po sa Committee on Health po. Magkikipag-coordinate ako kung sakaling pwedeng samahan ako na mag-conduct ng feeding or maalat ng kapitan na kahit maliit lang para magkaroon, lumaki man itong 25,000 na kalat po dito sa feeding program po. Yung vitamins po, Mr. Chair. Thank you. Parang dadagdagan mo, no, yung pondo ng... Yes po. We're coordinating for barangay family. Barangay council. Okay, so are there any other questions for our SK Council in Barangay Banawa? 25% yung PS nito sa sahod? Yes po, Mr. Chair. Okay. Alright. Are there any other questions? Hearing none, what is your request? SK Chair? Hopefully sana po ma-approvean po yung budget namin. At hindi po kami pababayaan ng Apo Kapitan namin sa Barangay Banawang. Tulungan din po kami sa mga nagawin namin activities para mapasaya at mabigyan ng magandang buhay ang sa mamamayan ng Barangay Banawang po. Yun lang po mga Mr. Chair. Thank you po. Okay, thank you. May I ask the SK Federation President, Councilor Mark Harold Bautista to put that into motion. Yes, thank you, Mr. Chair. I move for the approval of annual Barangay Youth Investment Program of Sangguniang Kabataan of Barangay Banawang amounting 788,548 pesos. I so move, Mr. Chair. It has been moved and seconded that the SK Barangay Banawang annual Barangay Youth Investment Program, their annual budget amounting to 788,548 pesos be approved under the committee level. Are there any objections? Hearing none, these measures are now approved under the committee level. Congratulations.